Magandang gabi. Nandito po tayo sa sports segment ng ONB, si Ralin Morales po, nag-uulat ngayong gabi at kami nandito live sa South Point Hotel and Casino sa Las Vegas. Ang katabi ko po ngayon, ang aming pandangal na panauhin, ay siya po ay taga Murcia, Negros Occidental sa Pilipinas. Siya po ang presidente at owner ng web developer ng RolandoBohol.com 24-hour shopping network. Siya po ay at the same time bell captain ng Las Vegas Hilton at dati po ay siya rin ang bell captain ng Las Vegas Tropicana at dati po siya chairman ng Hawaii International Youth Goodwill Games sa Hawaii. At siya po ay nagtapos ng Associate of Arts and Information Technology and Web Designing sa University of Phoenix. Siya po ang nagbigay karangalan sa Pilipinas noong taong 1988. Siya po ang OPBF Super Flyweight Champion noong panahon na yon. At siya po ang nagbigay magandang karangalan sa Pilipinas ay siya po ay naging isang IBF Flyweight Champion of the World. Magandang gabi mga kaibigan, tagapakinig, tagapanood sa buong mundo. Ang katabi ko po ngayon, walang iba ay hindi, si Rolando Bohol. Palakpakan tayo! Roland na lang siguro yung tatawag ko sa'yo, no? Batiin mo ang ating mga tagapanood. Mga magandang gabi po sa lahat na nanonood. Maraming salamat. It's my pleasure to be here. Well, pleasure too. Anong batiin mo sila sa wikang siguro mga taga Negros? Okay, sa mga kasimano ako dyan sa Himamaylan, doon okay. Ako graduate ng high school. Binabati ko po kayong lahat dyan. Pasensya na kayo, pero kahit paano nahalo ako ng Tagalog, pero Ilonggo pa rin ako. Kamusta na kamusta nandira at saka baga the next reunion, makaka-attend ako. Good. Roland, nandito ka ngayon sa USA, Las Vegas. Pwede bang ikwento sa amin ang buhay mo dito sa Las Vegas ngayon? Anong ginagawa mo dito? Actually, lumipat ako dito from Hawaii. Tumira ako ng Hawaii since 1992 to 2006. Tapos noong March 2006, lumipat ako dito. Pagdating ko dito, nagtrabaho ako sa Tropicana, then I work at Tropicana, and then at the same time, kumuha ako ng another part-time, nag-apply ako sa Hilton, nakuha ako doon, naging full-time ako doon. Then at the same time, I create the RolandoBohol.com 24-hour shopping network, and then 2006 last year, 2010. March 2010. Nag-takes out ang website, so I decided to resign at Tropicana. And then I kept the Las Vegas Hilton instead. Okay, that's good. So, how's the business doing right now? The business right now is doing good. And hindi ko lang masasabi, hindi pa ngayon kung ano talagang, kung hanggang saan darating itong side na to, but it's doing right now. It's doing good. Okay. So, siguro ang pinakakabang-abangan ng ating mga manonood ngayon ay yung buhay mo ng boxing. Paano ka ba nagsimula rito? Alam natin, nababasa natin sa Wikipedia ni Rolando Bohol. Kung hindi niyo pa alam, merong Wikipedia si Rolando Bohol. Andun yung mga istorya niya. At gusto nating malaman, from Negros, paano siya nadala ng Maynila at na-discover ni Ilorde. So, pwede bang sabihin mo sa amin ang pangyayari? Sa totoo lang, nag-umpisa ako doon sa bayan sa Asinda Culban. Alam mo nung araw kasi doon sa probinsya, during the panahon ni Ilorde, saka Muhammad Ali time, 1975, naging uso ang boxing. Diba? Tapos sa neighborhood namin, mayroon kaming parang kalye-kalye tawag doon kanya-kanyang laban-laban. Weekly. Ang ginagamit namin na gloves, yung ano lang, basahan, okay yung t-shirt. Okay. At ang ginawa, maglalaban kami niyan, tapos the next week, laban ulit.
Pag nang bandang huli na unti-unti ako natututo, ay sumali ako ng tournament sa school. Amateur. Amateur. Oh. Okay. So, ngayon, nang nasa school na-represent ako ng mga, mga intercity, intramurals, West Visayan Miss. Palarong pambansa. Yeah. Yung palarong pambansa, yun yung 1983. Huli na yun. Okay. Yun yung final tournament ko doon sa Negros Occidental. Nandun ako nakatira sa Negros. Bago ko lumipat sa Manila. Magala ko rin na sinasabi at binabanggit sa inyo na nung panahon palarong pambansa, nandoon din ako sa Leyte noon. Gusto ko na sabihin sa kanya. So, paano ka na-discover ni Elorde? Ito yung nangyari. Nang nanalo ako ng gold medalist sa Dagupan Open, pero itong si Rosa Labiki, dating boxing hero din ng Pilipinas, in the early 60s, kasabay pa ni Elorde ito nasa ringside. Tapos sabi niya, gusto mo ba professional boxer? Sabi ko, pwede. Kailang problema naman pag dito tayo pag nasa probinsya tayo, mahirap naman ang connection dito. Pag wala tayong mararating, hanggang dito lang tayo. Kailangan natin ng, mag-build up sa atin. So, sabi niya, walang problema, may kakilala mo ba si Elorde? Sabi ko, ito, idolo ko yan . Tapos sabi niya, dadaling kita doon, gusto mo. Tatry out tayo doon. Nagkataon naman nung paalis din akong papuntang Manila dahil nga, mag-graduate ako ng high school, gusto ko mag-college sa Manila. Ngayon, nagkataon naman na tinitirhan ko malapit sa Elorde. So, dinala ako ni Rosa Labiki doon, pin-introduce kay Elorde. Tapos nag-try out ako sa baba. Nagkataon naman na nag-try out ako doon sa baba, ando si Papa Sarial na sa ringside. Ngayon, nang pag-sparring pag-sparring namin na gano'n, nagustuhan nata yung sparring ko. Pagbaba ko, narinig ko, sinabihan ni Papa Sarial, si Kuya Gabriel, sabi, alagaan mo yan, akin yan. So, yun yung beginning ng boxing career ko sa Manila. I see, no? At mga kaibigan, siguro papakita natin yung mga film clips ng magandang laban ni Roland. Tawagin na lang siya ng Roland. Roland Bohol, actually. Yung kanyang Korea. At ready na ba yung kon natin dyan? BTR? Okay, let's play. Good straight by Rolando Bohol. That's his lethal weapon, the left straight. But it hasn't caused that many knockouts, so don't look for a swift ending here for the Filipino. If this fight goes the distance, it's very likely Bohol will win the championship. But don't forget, the Korean has that dreaded right hand, which can explode anytime like a grenade. Isolated shots on the dark by Bohol. Okay, pwede mo bang kwento mo sa amin kung ano ba nangyayari nung laban niya? I think siguro pinakita ko, round 8 yata ito . Ano bang, siguro explain mo na yung kabuuan. No? Yeah, I think yung nangyari dito, itong laban na ito, at least sarado na yung mata ko dito . Hindi na have a big cut, may 14 stitches nga ito pagkatapos ng laban . I'm fighting with one eye, starting with 7 rounds. Alam ko, ito round 8 ito . Hindi ko na makita. Pag pumunta dito si Choi sa kanan ko, hindi ko na makita yan . Tapos, itong laban na to, ang hirap, matagal ang pinaghirap ko mag-reduce nito. At 24 pounds ang tinanggal ko dito sa laban na to. Although makikita mo, maliit ako dyan, pero mabigat din ang timbang ko during that time. So, pero, I think nanalo ako ng decision dito. Well, ang nakalagay nga rito is split decision yung pagkakapanalo mo sa 15 round . Pero talagang pahirapan ang laban, ano? At siguro ipalabas din natin yung mga after the fight niya, may mga karoon ka ng interview sa mga press natin sa Pilipinas . Kung natatandaan pa natin yung si Joe Cantada nung araw, yan ang sikat na mga commentator nung araw, na interview ka rito kasama yung mga grupong sa boxing . Siguro panoorin natin yung BTR na interview sa'yo ni Joe Cantada. Ibigay yung reply. Ano bang pakiramdam mo nung nandun ka sa dressing room bago umakyat mo sa ring?
Ano, parang talagang concentrate ako. Wala, kahit may nagtatanong sa akin, sabi ko, huwag yung na ako sa akin pagkatapos na ng laban. Kasi nagko-concentrate talaga ako. Gusto ko talagang manalo eh. Nakumpiyansa ka ba nun? Hindi, talagang hindi ako nagbigay ng kumpiyansa. Once in a lifetime breakthrough. Hindi mo sabihin hindi overconfident. Hindi ka overconfident. Pero may tiwala ka sa sarili mo na kaya mo. Siyempre. Ayan. Bueno mga kaibigan, bago tayo bumalik, tingnan muna natin ang first 7 rounds of the Bohol Choi fight. Alright, ladies and gentlemen, you're back with us here at the result. Natin na nakita yung laban niya yung interview niya kay Joe Cantada, no? At actually, ang panayam natin kay Rolando Bohol ay limitado tayo ng 10 minutes, but we're gonna have actually yung series of interview, no, na mapapanood nyo rin sa susunod. So, sa ngayon, ang aming huling katanungan kay Rolando Bohol ano? Ayan. Bueno mga kaibigan, bago tayo bumalik, tingnan muna natin ang first 7 rounds of the Bohol Choi fight. Alright, ladies and gentlemen, you're back with us here at the Rizal Memorial Coliseum, this hallowed sports facility right along Vita Cruz, where a big championship event is about to ibigay yung replay. Ano bang pakiramdam mo nung nandun ka sa dressing room bago umakyat mo sa ring? Yung replay. Ano bang pakiramdam mo nung nandun ka sa dressing room? Yung replay. Ano bang pakiramdam mo nung nandun ka sa dressing room? Hindi po kami magtatagal at magpapaalam na po kami sa segment na ito, pero abangan nyo po yung dalawang segment